So with the current news doon sa IRCC, maraming nagtatanong kung ano na yung next na gagawin nila kasi natatakot sila kung wala na ba talagang PGWP, hindi na ba talaga pwede yung OWP, and kung paano yung mangyayari dun sa CAP, sa attestation letter and everything like that. So in today's video, pag-usapan natin kung ano yung mga pwede ninyong gawin para maituloy pa rin ninyo yung international student journey ninyo. So unahin na natin yung PGWP, but before that, gusto kong i-clarify sa inyo kung ano yung ibig sabihin ni IRCC kasi binago nila yung PGWP eligibility para sa mga mag-aaral sa private institutions na mayroong curriculum licensing agreement sa isang public institution para ituro yung course ng public institution na yun. Right from the bat kasi kailangan nating i-identify ano ba itong mga private institutions na to. Ano bang difference ng private tsaka public institutions in terms of PGWP? Mostly ng mga private institutions kasi hindi sila eligible to offer programs na PGWP eligible kasi mostly nasa public schools yan. Kaya ang ginagawa ng iba, yung mga private schools, nakikipag-contract sila sa isang public school para kumuha sila ng lisensya na ituro yung program ng public school doon sa private school na yun. So, ang nangyayari doon, yung estudyante, instead na pumunta doon sa public school, mag-i-enroll siya doon sa private school para makuha yung program ng public school. Medyo nakakalito yun sa una, pero ngayon pa lang sasabihin ko na sa inyo na hindi lahat ng international students ay maaapektuhan nito. So, yung mga kumakalat na balita na wala ng PGWP, so half-truth lang siya kasi wala ng PGWP para sa ganong arrangement, yung mga private and public arrangement. Pero para sa mga naka-enroll sa isang public school o yung direkta doon sa public institution mismo yung enrollment nila, meron pa rin yung PGWP ninyo. Ganun pa rin yung requirements ng PGWP. Hindi nagbago yun. So, i-clear lang natin, ang nagbago lang doon sa private. So, para mas ma-explain natin ng mas maganda, hahatiin na natin sa dalawang sections yung PGWP. Unang pag-usapan natin is for current students and then yung pangalawa is for aspiring students. Yung mga current students, ito yung nag-start na ng program nila nung January or nitong coming May. Kasi take note natin yung wording ng IRCC, ang sabi nila doon, yung mga mag-i-start ng program nila sa isang private institution ng September 1, 2024, yun yung hindi magiging eligible ng PGWP. So, ibig sabihin, kayong mga nakapag-start na currently ay hindi kayo maapektuhan ng changes na to. So, if you are a current student, hatiin ulit natin sa dalawa to. Either nasa private institution kayo right now or nasa public institution kayo. Pag public institution kayo, wala na kayong problema. Kasi kahit anong program ninyo, mapa 1 year yan na certificate, mapa 2 years na diploma yan, postgraduate, masteral or doctoral, pwede kayo maging eligible for a PGWP. Ngayon sa mga nag-aaral ngayon sa private institution, hahatiin ko ulit yan sa dalawa. Pwede kasi na tinatapos na ninyo yung 2 years na program ninyo or pinaplano ninyong wag 1+1. So, kapag tinatapos yung 2 years ninyo, wala akong nakikita magiging problema ninyo kasi hindi naman kayo nag-start ng program ng September 1, 2024, therefore, hindi mag-a-apply yung changes na ito sa inyo. Pero kapag kayo ay nagpaplano ng 1+1, so sa mga hindi makakaalam, yung 1+1, ito yung tatapusin mo isang program and then mag-i-start ka ng second program mo. If yung second program mo ay mag-i-start ng September 1, 2024, medyo tagilid tayo doon. Kasi hindi na magka-count yung napag-aralan mo from September 1, 2024 onwards or yung sa +1 mo, hindi na siya magka-count towards your PGWP. So kapag ikaw ay nag-apply na ng PGWP mo, yung unang program na lang yung makaka-count, which is 1 year. And according sa eligibility criteria ng IRCC sa PGWP, kapag 1 year yung program mo, ang ibibigay na PGWP sa'yo is equal to the length of your program, which is 1 year. So, 1 year PGWP ka lang. Ngayon, kung nasa ganong situation ka, i-make sure mo na yung second program mo is kukunin mo sa isang public institution para yung first program mo na natapos mo sa private institution plus yung one program mo sa public institution, pag pinag-combine mo yan, that's a 2-year program, tapos magiging eligible ka ng up to 3 years PGWP. So, I hope clear yon. Kung hindi, maglagay lang kayo ng comment sa baba and try natin sagutin sa next video natin. And as a disclaimer lang guys, I am not an immigration consultant and lahat lang ng sinishare ko sa inyo sa vlog natin or sa channel natin is based on my experience, my personal research, and sa opinion ko lang, and sa mga public documents na nakikita natin dyan, no? So, yun yung mga considerations kapag current student ka.
Ngayon, pag-usapan naman natin yung mga gagawin mo kapag ikaw ay aspiring international student. Dahil nga mga private institutions na merong CLA or ito yung curriculum learning arrangement sa isang public institution na hindi na pwede sa PGWP, kung gusto mong gawin yung student pathway wherein mag-aaral ka plus magtatrabaho ka tapos eventually makukuha mo yung PR mo, make sure na yung papasukan mong school ay nag-o-offer ng PGWP eligible program or yung mga public school para mas safe ka. Ngayon, meron akong mga nilay down na pwede mong gawin para ma-make sure mo na PGWP eligible yung program na kukunin mo dito sa Canada. Unang-una dyan, pumunta ka dito sa Canada website na ito. Ilalagay ko yung link sa ibaba. Mag-scroll ka lang papunta sa baba hanggang sa pagpili ng province. Ngayon, ilalagay mo lang kung saang province ka. Magpapakita na lahat ng DLIs dyan na nag-o-offer ng PGWP eligible programs. Ngayon, hindi lang natin sure if ito bang list ng IRCC na to is updated na or hindi pa. So, ini-encourage ko kayo na magkaroon ng due diligence na kahit nakikita na ninyo siya dyan na naka-PGWP yes, make sure pa rin ninyo nagawin pa rin ninyo yung research nyo pa towards that program or towards that school. Kasi pag nakalagay na no yung PGWP dito, ibig sabihin lang nun guys, even before this public policy, talagang hindi na nag-offer ng PGWP program yung school na ito. Ngayon, pag nakita na ninyo yung school ninyo, tapos nakalagay doon na PGWP eligible, ang next na pwede ninyong i-check is mag-check kayo sa Google. I-search ninyo kung yung school na napili ninyo is a public institution and PGWP eligible. Normally naman, magpapakita yan doon sa Google search result ninyo, tapos idadirect kayo doon sa mismong website ng school na yun, tapos doon sa mga website na yun, pag i-navigate nyo yun, ilalagay naman nila doon kung PGWP eligible yung programs nila. Kasi hindi naman sila magsisinungaling doon. Ngayon, pag nahirapan kayo sa Google search, what I suggest is pwede kayong kumontak doon sa school. For example, si ABC Institution, gusto ninyong pumunta doon. I-contact nyo directly yung school na yun to clarify kung PGWP eligible ba yung program na gusto mo sa school na yun. Or last, kung gusto nyong mas mabilis na yung magiging process ninyo, mag-contact kayo ng education consultant like us. Kasi kami sa Drace Canada Portal, nag-o-offer kami ng free program advising. And syempre, i-make sure na rin natin na finilter na natin yung mga programs na hindi PGWP eligible. So, kung gusto nyo ng konting peace of mind, pwede nyo kaming i-contact kasi ginawa na namin yung due diligence namin. And we will do our best na mahanapan kayo ng school and program na mag-fit doon sa criterias na hinahanap ninyo. Ang next na pwede nyong gawin is i-consider ninyong mag-take ng master's program dito sa Canada. Kasi as aspiring international student, you will be hitting two birds with one stone. Una kasi kapag masteral degree ka, meron ng plano si Canada na soon daw ay yung mga master's program o yung graduate ng master's program kahit 1 year lang yung length ng program na yon, ay papayagan nilang magkaroon ng PGWP of up to 3 years. Tapos i-discuss din natin mamaya na kapag master's program ka, pwede mong kunin yung spouse mo dito sa Canada as open work permit. So yun yung mga possible options na pwede ninyong i-take para hindi kayo maapektuhan nung pagtanggal nila ng PGWP sa mga ibang programs. Ngayon, pag-usapan naman natin yung tungkol sa OWP kasi marami din talagang nawindang dito. Kasi nga, normally dito sa Canada kapag international student ka, makukuha mo yung spouse mo or partner mo as an open work permit. Ibig sabihin, while you are studying, pwedeng magtrabaho yung spouse or common law partner mo dito sa Canada ng open. So, wala siyang restriction as to number of hours or employer. Ngayon, sa bagong policy na to, sabi ng IRCC, oops, wait lang. Yung bibigyan lang natin ng OWP is yung mga masteral and doctorals program. Anong effect nito sa ating mga international student? So basically, ang sinasabi nila is kapag undergraduate yung program na tinitake mo, or ito yung mga diploma, mga bachelor's degree, ganyan, or mga certificate, hindi na daw eligible yung spouse or common law partner ninyo to apply for an open work permit. Medyo mabigat yun na change kasi nga ang isa sa advantage ng pagiging international student dito sa Canada is bringing your partner with you as an open work permit. Ngayong tinanggal na nila yon, ano na yung mga pwede mong gawin? So ang pinaka-obvious talaga na unang gagawin mo is mag-change ka ng program na target mo. So instead of taking undergraduate program, you might want to consider taking masteral or doctorals program nang sa ganon, makuha mo pa rin yung spouse mo or common law partner mo dito sa Canada as an open work permit. But as a disclaimer lang guys, no, kasi dami ko nakikita sa Facebook right now or saka sa nagme-message din sa akin na okay, mag-shift na lang ako ng undergraduate to a master's degree. Ang dami nagsasabi nun.
Pero take note guys na ang pag-a-apply din ng masteral is mas mahirap kumpara sa pag-a-apply ng undergraduate program. Unang-una guys, ang basic requirement para maging masteral ka, syempre, kailangan nakatapos ka ng college mo. So, unang requirement, college graduate ka. And secondly, karamihan ng mga master's program, mga doctorals program, kailangan meron kang IELTS exam result or other test ng English na tinatanggap dito sa Canada like TOEFL or CELPIP. Thirdly, may mga master's program dito sa Canada, hindi naman lahat, no? Nagre-require din sila ng letter of intent or letter of referral. So, yun yung mga common na requirements ng masteral. Ngayon, kung kino-consider ninyong mag-masteral, you can actually contact us and we will help you find the program and school na suited sa inyo. So, kung talagang gusto mo rin kunin yung spouse mo dito sa Canada pero ayaw mong mag-masteral or doctoral, pwede mo pa rin naman silang kunin pero under a visitor visa, hindi na siya open work permit. Ibig sabihin, kukunin nyo lang siya sa visitor tapos hindi siya pwedeng magtrabaho during their stay. Next na pag-uusapan natin is yung Student Cup. Alam naman na natin na yung Student Cup ng IRCC for 2024 is 360,000 study permit issuance. So, roughly 35% decrease siya compared sa 2023 study permit na in-issue nila. Ngayon, medyo interesting din yung sinabi ni Minister Miller na sabi niya, yung Ontario daw makakakita ng roughly or estimated 50% decrease. Kasi meron din dun sa statement ng IRCC na yung mga areas na nakakita ng substantial and sustainable growth, medyo babawasan nila yung mga study permit holders doon. So, ang gusto ko lang ipunto sa inyo dito guys is choose your province wisely. So, kung si Ontario ay magdi-decrease ng 50% and ang overall decrease lang ng IRCC is 35%, there is a possibility na may mga certain provinces or certain areas na mag-stay the same yung intake nila ng international student or kung mababawasan man is less than 35% para ma-meet nila yung overall 35%. So, what you can actually do now is look for provinces na hindi gaano yung mga international student. Kasi ang international student hotspot talaga is British Columbia, Ontario, at saka sa Atlantic provinces kasi nandun yung New Brunswick, tsaka yung Nova Scotia. Ngayon, i-try ninyong explore din yung mga school sa Northwest Territories, sa Alberta. Alberta, medyo madami-dami na rin talaga dito sa Alberta ang international student. Check yung mga Saskatchewan, ganyan, Manitoba, or Quebec, ganyan. So, yun yung mga pwede ninyong gawin. So, kung gusto nyo magpatulong sa pagpili nun, again, pwede nyo kami i-contact dun sa email namin sa baba. So, madami din nawindang dun sa Student Cup, no? Kasi marami din dito sa Canada ang gustong mag-renew din ng study permit. And fortunately, sabi ng IRCC sa atin na yung mga nandito na sa Canada or yung mga currently merong study permit and kailangan nilang mag-renew ng study permit nila, hindi kayo pasok doon sa 360,000 na limit na yon. And yung mga master's degree din daw, hindi din daw po yun kasama dun sa cap na yon, and elementary and high school. So again, it's pretty obvious na talagang ang pinupush nila is yung master's program and doctorals program. Kasi nga, tatlo na yung benefits na nakikita natin so far kapag master's degree ka. Una-una, yung master's degree na kahit 1 year lang, bibigyan ka ng 3 years PGWP. Pangalawa, kapag master's degree yung kukunin mo, pwede mong kunin yung spouse mo as open work permit. And pangatlo, hindi ka mapipressure doon sa student limit or yung cap na 360,000 kasi hindi ka kasali doon. Next na pag-uusapan natin is yung attestation letter. Yung attestation letter kasi sabi ng IRCC, effective immediately. So, effective siya noong in-announce yung policy na yon. Lahat na ng application moving forward kailangan ng attestation. Ang problema dito guys, hindi pa lahat ng province or wala pang province ang nag-a-announce na meron na silang process to get a letter of attestation. So, yun yung isang problema ngayon. Kaya nakikita nating trend niyan. Kasi diba sabi ng IRCC, meron sila hanggang March para gawin yung program or gawin yung system para mag-issue ng attestation. So, ang nakikita natin dito is walang bagong study permit ang ma-apply hanggang lumabas yung attestation letters. Hanggang makakuha tayo ng attestation letter. Yung attestation letter kasi nagpapatunay lang na merong slot na available for you doon sa DLI na yun na inilat nung province na yun. So, anong pwede mong gawin dito? Kapag meron ka ng letter of acceptance, tapos
ready to lodge ka na, i-prepare mo lang yung documents mo, and mag-abang ka lang ng news from your province or from your territory. For example, sa Alberta ka, abang-abang ka lang ng news doon sa Alberta na maglabas sila ng attestation. Once na lumabas yung process nila how to get an attestation, I recommend na kumuha kayo kaagad, and once na meron na kayong attestation letter, mag-apply na kayo agad ng study permit ninyo. So overall, gusto ko din sabihin sa inyo guys na kung talagang gustong-gusto ninyong pumunta dito sa Canada as international student, no, as soon as makuha na ninyo yung document ninyo, mag-apply na kayo agad. Pero make sure na kapag nag-apply kayo, quality yung isasubmit ninyong application. Kasi syempre, may limit na, pagandahan na talaga yan ng pag-present ng sarili ninyo dun sa IRCC para mas maganda yung profile ninyo, mas mataas yung chances na ma-approve kayo. So what do I mean by that? Make sure na yung statement of purpose ninyo or yung justification ninyo kung bakit gusto nyo mag-aral dito sa Canada malakas or very strong or very convincing. So kung kailangan ninyo ng tulong sa pag-revise ng inyong SOP, just contact me because I'm doing SOP revisions as well. So to conclude guys, gusto ko lang i-summarize sa inyo kung kailan yung effectivity dates ng mga policy na to. So unahin natin doon sa cap na 360,000. So effective siya immediately. Yun namang attestation letter, effective din siya immediately. Yung PGWP na inalis nila for private-public partnership or yung may mga course licensing agreements, magti-take effect yan sa mga programs na mag-i-start ng September 1, 2024. So lahat ng programs mag-start ng September 1, 2024 sa private institution na merong CLA, hindi na siya eligible for PGWP. And next, yung PGWP eligibility ng mga master's degree holders or yung graduate of master's degree, soon pa siya ilalabas. And lastly, dun sa OWP restriction, wala pang nilalabas. Ang sabi lang is soon, so hindi pa siya effective. Ulitin ko lang guys, yung dalawa, yung PGWP for masteral at saka yung OWP restriction ay hindi pa siya effective. So, kung kayo ay meron ng attestation letter and hindi pa naglalabas ng final guidelines, baka pwede pang maka-approve ng open work permit or baka pwede pang humabol. So, yun lang guys. Sana naklaruhan kayo sa topic natin today. So, kung may mga pending questions pa kayo, just comment down below and we will try to answer you guys. So, that's it for now. Thank you so much for watching guys. Again, this is Edwin from Dre's Canada Vlog. Always remember to stay humble and always stay focused in yung mga goals. And yan, I'll see you sa next vlog. Bye-bye!